Naiwan sa ere ang balak na pagkatok ni Maya sa bahagyang nakabukas na pinto ng opisina ng kanyang boyfriend nang may marinig siyang pamilyar na boses mula sa loob. Ang akala ko ba malapit mo ng pakasalan ng babaeng yon, Alexander? What's taking you so long? Napangiti ang dalaga dahil sa palagay niya siya ang tinutukoy ng ina ng kanyang boyfriend. Mom, naghihintay lang ako ng magandang pagkakataon. It was already planned. Masyadong matagal, iho. What if her dad died at hindi pa naililipat sa'yo? Ang mga kumpanya. All our efforts will be wasted. Dahil sa pagkagulat sa narinig, agad natutop ni Maya ang bibig at agad sumandal sa gilid ng pinto para hindi siya makita ng mga ito dahil na rin sa bahagya siyang nakalika ng ingay. You have to relax, Mom. We will get there. And once she finally marries me, let's eliminate her. Narinig ng dalaga ang malademonyong halakhak ng ina ni Alexander. Dahil doon, halos manindig ang balahibo niya. Paano si Uncle? Should we still continue our plan? Oo naman. Why not? It was the first plan after all. Pero mabuti na lang talaga at nakilala mo ang babaeng yan. Dahil hindi na lang sa yaman ni Tyler manggagaling lahat ng pera natin, kundi pati na rin sa utu-utu mong nobya. Narinig ni Maya ang salpukan ng mga baso. Siguro nag-cheers sa mga ito dahil sa mga kademonyohang pinaplano. We will eliminate Maya Dizon first, at kapag nailipat na ng kapatid ng ama mo ang manas sa pangalan mo, then let's kill him too and make it an accident. Sinakop ng tawanan ng dalawang tao ang tenga niya. Naramdaman niya ang labis na pagkagulat, takot, at galit. Naikuyom niya ang kanyang kamao. You're evil, Alexander, and your mother. I'll make you pay for this, for doing this, for wanting me dead. Sumasakit ang puso ni Maya. Dahil sa loob ng 5 taong relasyon nila ng lalaking ito, hindi man lang niya napansin na ganito pala kasama ang ugaling tinatago nito. Kaya naman pala palagi nitong gustong pag-usapan ng kasal at ang kanilang mga matatagumpay na kumpanya. Ang akala niya mahal na mahal siya nito, kaya excited itong magpakasal sa kanya. Natagpuan ni Maya ang ama kasama ang ilan sa mga kamag-anak na Alexander. Doon naman napansin ng dalaga si Tyler Reyes. As usual, nakatindig ito ng maayos, para bang pirmi itong prim and proper. Naiisipin ng lahat na para itong isang duke sa imperial era. There you are, iha. Kanina ka pa hinahanap sa itong nobyo mo. Talaga naman kayo, oo. Nagtataguan pa ba kayo sa ganitong edad? Tinignan niya ang kanyang ama sa sinabi nito. Ang mga nakarinig naman bahagyang natawa. Maliban kay Tyler, nawala man lang bakas ng kahit anong emosyon sa muka. Nagpahangin lang ako, Dad. Maya-maya pa, nakangiting lumapit sa Alexander sa dalaga. May matamis itong mga ngiti. At kung hindi pa alam ni Maya ang totoong motibo nito, baka nahulog na naman siya sa mga ngiti nito. You should have told me para nasamahan kita. Malambing ang tono ng lalaki. Ngunit ganun pa man, nararamdaman ni Maya ang pag-akyat ng galit sa buong sistema niya. Pero, sinubukan niyang magpakawala ng pilit at peking ngiti. Nang dumako ang tingin ng dalaga sa pwesto ni Tyler, napansin niya ang nakataas nitong kilay. Lalo na magtama ang mga mata nila. Para bang alam na alam nito kung tunay o peke ba ang pinapakita niyang ngiti. Does he know that this plastic boy in front of me wanted him dead too? Alexander, you are the most asshole and disgusting person I've ever met. Hindi pa rin napuputol ang tinginan nilang dalawa. Para bang hinahalukay nila ang iniisip na isa't isa. Or just like me, he was fooled that this boy is an angel and won't even hurt a fly. Oh, what a lie. Naputol ang malalim na pagtingin ni Maya sa mga mata ni Tyler
nang agawin ni Alexander ang atensyon ng lahat, gamit ang wine glass nito at isang spoon. Unti-unting naglakad ang lalaki sa harapan, kaya naman napatingin ang lahat dito. Good evening, everyone. I'm sorry to interrupt your sweet and fun moments. Napaayos ng tindig si Maya. Nang sa palagay niya, alam niya na ang binabalak gawin ng lalaking ito. Lalo na nang tumutok sa kanya ang mapanlinlang nitong mga mata. I just thought that it was the best time to do this, since everyone is here, especially my girlfriend's father. Matamis na ngumiti si Alexander. Napangiti naman ng ilan, dahil mukhang may idea na rin ang mga ito sa balak ng lalaki. Lalong-lalo na ang ina nito sa hindi kalayuan na may malaking ngisi. I just want to ask my girlfriend if she wants to spend her life with me. Nang tignan ng halos lahat si Maya, narinig niya ang malakas na tibok ng puso niya, na parang wala siyang ibang maririnig kundi yun lang. Maya, napakurap-kurap ang dalaga, bago tignan ng ama na naghihintay sa isasagot niya. Muli, humakbang palapit sa kanya ang lalaki, at masuyo ang mga matang tumingin sa kanya. Baby, will you marry me? Bahagya siyang napalunok, bagong ngumiti. No? Halata ang pagkagulat sa mukha nito. Lalo na, nang mabilis na sinakop ng dalaga ang pagitan niya at ang pagitan ni Tyler. Bago yakapin ito sa bewang, si Tyler ang gusto kong pakasalan. Napuno ng gulat na reaksyon ng mga tao doon, lalong-lalo na ang kanyang ama na mukhang hindi natutuwa. Maya, what are you doing? Galit? Ngunit, kontroladong saad ng kanyang ama. Samantala, hinihigpitan naman ng dalaga ang pagkakayakap sa lalaki, dahil pilit itong tinatanggal ang kamay niya. What's the meaning of this? Uncle ko yan, Maya. He's Tyler Reyes. Hindi ba't ayaw na ayaw mo sa kanya dahil sabi mo sobrang sungit niya? Then suddenly, you want to marry him instead of me? Hindi mo nga siya masyadong kilala. Bumakas ang galit sa mga mata ni Alexander, lalo na nang makalapit dito ang ina at may binulong dito. Anong hindi kilala? Hindi mo lang alam. Pero matagal ko nang gusto ang uncle mo. And I want to marry him, not you. Nararamdaman naman ng dalaga ang pilit na pagtanggal ni Tyler sa mga kamay niya. What are you doing, woman? Naiinis na bulong ni Tyler. Shh, please. Huwag ka na muna sumali. Wow, you invaded my personal space, then you're telling me to be quiet? What an attitude! Hindi na lang muna pinansin ng dalaga ang binubulong nito. Basta malusutan niya muna ang isang to. Maya, bitiwan mo na si Tyler at lumapit ka na sa boyfriend mo. If you two have misunderstanding, talk it out. Because I won't agree of what you are doing. Si Alexander ang boyfriend mo, tapos ngayon si Tyler ang gusto mong pakasalan? I didn't know that you were a player. Rinig na rinig niya ang huling sinabi ng kanyang ama. Ngunit sinadya niya talaga itong hayaan. Na ganon. Ganon na lang muna. Okay lang na ganon ang isipin ng kanyang ama. Kesa naman mamatay siya. Habang nasa ganoong posisyon, narinig ng dalaga ang pagtutol ng mga ito sa gusto niya. Hindi niya alam kung paano tatakasan si Alexander sa alok nito. Lalo na, at alam niya sa sarili na gustong gusto ito ng kanyang ama. Napalunok siya at hindi na nag-isip nang ibuka ang kanyang bibig. I'm pregnant and Tyler is the father. Halos mabingi si Maya sa biglang katahimikan na kahit ang tunog ng lamok naririnig niya na. You're with a child? Kitang-kita ng babae ang pagkislap ng mga mata ng kanyang ama. Ngayon na lang niya ulit nakita ang makislap ng mga mata nito sa loob ng maraming taon. Tahimik na nakatitig si Maya sa marriage certificate na kabibigay lang sa kanila ng kanilang family attorney. Walang pumapasok sa isip niya. Nakatulala lang siya.
What's with the deep thoughts? Nagsisisi ka na ba sa bigla-bigla mong desisyon? Dahil sa nagsalita, napakurap-kurap ang babae at lumipat ang tingin niya kay Tyler na kapapasok lang sa loob ng kwarto habang may hawak pa na tasa ng kape. Hindi, ba't ako magsisisi? Umirap siya bago nahiga. Sa kisame na lang siya tumitig para walang istorbo. You know that it takes years for annulment, right? Napataas ang kilay ni Maya bago tumagilid ng pagkakahiga para harapin ang lalaki. Ang OA mo naman, we were married for 5 hours, excited sa annulment. Imbis na sumagot, lumapit si Tyler sa isang coffee table. Ipinatong doon ang tasa, bago ito unti-unting lumapit sa kama kung saan siya nakahiga. What were you thinking? Alexander said that you hated me. Why marry me instead of him? You look so in love with him. Dahil sa sobrang lapit, bahagyang naramdaman ni Maya ang paghinga nito. Naamoy niya rin tuloy ang aroma ng iniinom nitong kape. Doesn't matter. Balak na sanang tumayo ni Maya, ngunit mabilis itong napigilan ni Tyler. It does matter. You put me in this marriage and claimed that you were pregnant with my child. I have the rights to know. Parang naubusan ng hininga si Maya dahil sa ginamit na boses nito. Ang husky ng boses nito at para bang nangaakit. And besides, I never slept with a kid. How old are you again? 26? I'm 32. Older than you. Ngumisilang si Maya bago umirap. A kid? You talk like you're in 70s. Relax, Tyler. I can say naman na I got miscarriage and so on. Just lie about it. You have to keep my secret now since you're my husband. Ngumisilang ang lalaki bago tuluyang bitawan ng kamay niya na hawak pa rin pala nito. Feisty, huh? Feisty. I wonder what Alexander did to you. I'm intrigued. Nang makawala, agad na tumayo si Maya. Ngunit hinarang siya ni Tyler. Nakatayo lang ito sa harap niya at nakangisi. What now? Annoyed na annoyed ka na ba? Napairap siya at sinubukang umiwas pero hinawakan ni Tyler ang braso niya na halos malapit na sa balikat niya. Wala pa nga akong ginagawa. Feeling mo agad victim ka na. Excuse me? I am not the victim here cause I'll do everything not to be one. Nagtaas ng kilay si Tyler. Tila lumalalim ang interes niya dito. You think you can keep me in the dark? You underestimated me, Maya. I am not Alexander. I won't let you run the show. Pilit na iniwas ni Maya ang tingin niya kay Tyler. Pero hindi rin siya makagalaw dahil nakaharang pa rin ito sa dinadaanan niya. Nakangiti ito na parang nanunukso. Lalo pat halatang naiirita siya. Excuse me, Tyler. May trabaho ako bukas and I need my beauty sleep. Sabi niya na may diin. Pero imbis na bumitaw, mas lalo pa siyang tinabihan nito. Hawak pa rin ang kanyang braso. Beauty sleep? Baka lang naman kailangan mo mag-practice how to act like a real wife. Bumaba ang tingin ni Tyler sa kanya na para bang pinag-aaralan siya. Wow, the audacity, really? Bulong ni Maya. Sabay lingon sa lalaking halos nakadikit na sa kanya. You think I want to be your wife, huh? Dahil ba pinili kitang pakasalan kaysa kay Alexander? Natawa si Tyler. Isang mababaw pero matunog na halakhak na tila pinapakita ang tiwala nito sa sarili. Oh, I'm sure you're only here to annoy him, but I don't mind to play along. Hinila nito ang braso ni Maya pababa. Kaya naman napaupo ang dalaga sa gilid ng kama. Dahil doon, bahagyang natigilan sa gulat si Maya. Lumuhod naman si Tyler sa harap niya. Halos katapat lang ng kanyang mata, kaya't ramdam niya ang bawat titig nito. Tell me, Maya, if you wanted to make him jealous, why make this thing permanent? Marriage? Pregnancy? Alam mong hindi mo siya magagawang mapagselos ng ganyan lang. Napatitig si Maya kay Tyler. Hindi malaman kung paano siya sasagot sa tanong nito. It's not about him being jealous. You don't understand.
Then make me understand. Besides, I am sure that I will be in your life for the meantime. Ani Tyler, habang nanatiling nakaluhod sa harap niya at nakatitig ng diretso sa kanya. Tahimik naman si Maya. Sinusubukang magpigil ng emosyon. Ngunit bago pa niya namalayang napapabuntong hininga na siya, inabot ni Tyler ang kanyang pisngi. Marahan itong hinaplos, nagbigay ng init na hindi niya inaasahan. Look, Maya, if we're doing this, I'll play along on one condition. No secrets. If we're faking this, then we have to make it real in every way. No half-baked excuses, no lies. I want to know why you did this. Imbis na magising ng maaga si Maya, pasado 9:00 na nagising siya kinabukasan. Pikit pa ang kabilang mata niya nang tignan ng oras sa kanyang alarm clock. What in the world? Mabilis niyang tinakbo ang banyo. Nagmamadali na siya sa kanyang kilos. Nang matapos sa pag-aayos sa sarili, nagmamadali siyang lumabas ng kanyang kwarto. Ngunit napahinto siya sa unang hakbang niya pa lang. Pagbaba, nakaamoy kaagad siya ng napakabangong pagkain. Mula sa may kusina, naaamoy niya ang aroma ng kape at mga bagong lutong pagkain. Parang sinadyang ipaalala sa kanya kung gaano siya kalate magising. Napakunot ang kanyang noo at dahan-dahang bumaba. Sinisilip kung sinong nasa kusina. Doon, nakita niya si Tyler na abala sa pagluluto. Nakasuot pa ng apron na parabang sanay na sanay sa ginagawa. Nang mapansin siya nito, tumingin si Tyler sa kanya. Ang isang kilay bahagyang nakataas at nakangisi. Good morning, sleepyhead. Bati nito habang may kislap ng panunukso sa mga mata. Hindi naman maipinta ang mukha ni Maya habang naglalakad papunta sa mesa. Hindi mo naman ako kailangan paglutuan. I'm perfectly capable of taking care of myself, Tyler. Sabi niya habang hinihila ang isang upuan at pilit na hindi pinapansin ang pagkulunan tiyan niya. Ngumisi lang si Tyler habang nilalagyan siya ng pancake sa plato at isang tasa ng mainit na kape. Well, it didn't seem like it. Lalo na tanghali ka nagising. Didn't get much beauty sleep, huh? Pang-aasar nito sa kanya. Nagpakawala si Maya ng maliit na buntong hininga. Pilit na iniiwasang makipagtalo sa lalaki. I have work, okay? I don't have the time for this. Domestic setup? Tugon niya. Kunwaring binabaliwala ang pagkain sa harap niya kahit na halatang halata na ang gutom niya. Hinila naman ni Tyler ang isang upuan sa kabilang gilid ng mesa habang pinapanood siya nito ng tahimik. If you don't eat, malamang mas lalo kang late sa trabaho. Hindi ka sanay na may kasama, that's clear. But now, you do. Napairap si Maya at hindi nakapagpigil na sumubo ng pancake. Habang ngumunguya, nagkaroon ng kakaibang katahimikan sa pagitan nila na para bang ang pagkain ng almusal kasama si Tyler, isang bagay na hindi niya akalaing mangyayari. Why are you doing this, Tyler? Hindi mo naman kailangan gampanan ng role na husband nang ganito kaaga. Tanong niya kasabay ng pagsimsim sa kape. Tumawa ang lalaki bago sumandal sa silya. What can I say? Kung wala kang nararamdaman na kung ano paman, ako meron. After all, I'm not the one who pushed this. I'm the one being forced into this marriage. At ikaw ang dahilan kung bakit ako nandito sa sitwasyon na to. I'm just returning the favor. Napakunot ang noo ng babae. Ngunit hindi siya makahanap ng dapat na sagot. Fine. Sagot niya bago iniwas ang tingin at mabilis tinapos ang pagkain. Matapos ang katahimikan, tumayo si Maya bago isinalansa ng plato at tasa sa lababo. Nang akmang aalis siya sa kusina, narinig niyang nagsalita muli si Tyler. By the way, we're having dinner with your parents tonight. They invited us yesterday. Halos mapatigil si Maya sa paglalakad at napalingon kay Tyler. Ang kilay niya bahagyang nakataas sa pagkabigla. Dinner with my parents?
Tumango ang lalaki habang sumisimsim sa sariling tasa ng kape. Tila aliw na aliw sa nakitang reaksyon ng babae. Yes, it seems like they want to celebrate. Well, our marriage, they insisted. Napatikom ang labi ni Maya at iniisip kung ano nga ba ang dapat asahan na magaganap sa dinner. Hindi pa rin nga niya lubos maisip na natanggap agad ng pamilya niya ang biglaang pagpapakasal nila ni Tyler. And you didn't think of informing me earlier? Aniya. Pilit tinatago ang inis. Bumuntong hininga ang lalaki at ngumisi. Nagkibit balikat na parang walang pakialam. I thought you'd be fine with it. After all, ikaw naman ang nagsabi sa kanila na buntis ka at kailangan natin magpakasal. Ngumiti ito ng mapang-asar. So, let's keep up appearances, shall we? Saad nito. Ramdam ni Maya ang pagtaas ng init sa kanyang pisngi sa paalala ni Tyler. Lalo na sa malamig ngunit may bahid ng panunuyang boses nito. Pigil na pigil siyang wag magpasindak dito. Fine. Pero isang paalala lang, Tyler. Wag mong isipin na ako mag-a-adjust para sa'yo. You're part of this arrangement too, so do your part. Ngumisi lang ang lalaki. Bago ito tumingin sa kanya mula ulo hanggang paa, na tila ba tinitimbang ang sinabi niya. Don't worry, Maya. I'll play the role, but remember. Tumayo ito at lumapit sa kanya hanggang halos magkalapit na ang kanilang muka. This was your plan. You wanted this to look real, right? So I'll make sure it does. Nakaramdam ng kaba si Maya sa lapit nila sa isa't isa. Lalo na sa paraan ng pagtitig ni Tyler na tila binabasa siya. Pilit niyang inalis ang kaba. Tuluyan na nga siyang umiwas dito. Pero bago pa man siya makalayo, muli niyang narinig ang boses nito. Maya, better prepare yourself. We'll make sure this dinner will be memorable. May bahid ng pagbabanta ang tinig nito o baka ay hamon. Ngunit, hindi niya alam kung alin doon ang mas nakakatakot. Nang makarating sa kanilang kumpanya, agad na bumaba si Maya sa kanyang kotse. Pagbaba pa lang ng babae, sinalubong na agad siya ng maraming flash ng kameras. Bago pa man sumenyas ang babae, mabilis na agad siyang pinalibutan ng mga bodyguards. Mrs. Reyes coming through. Narinig niya saad na isang bodyguard sa walkie-talkie nito. Mrs., ha? Natatawang aniya sa kanyang isipan. Ang buong akala niya ay kay Alexander Reyes siya maikakasal. Ngunit ngayon, hindi niya ma-imagine na sa uncle pala nito. What a playful world. Nang tuluyang makapasok sa loob ng sariling kumpanya, nakahinga siya ng maluwag. Dahil hindi naman na makakapasok pa mga reporter at paparazzi. Dahil hanggang lobby lang ang mga ito. Bumati ang mga empleyado na nakakasalubong niya. Tumatango lang naman siya. Pagkalabas ng elevator, sinalubong siya ng kanyang assistant na si Leia. May hawak itong tablet at isang folder ng mga importanteng dokumento. Good morning, Ma'am Maya. May mga bagong reports at kailangan niyo pong i-review yung proposals para sa project ng Montemayor Group. Thanks, Leia. Sabi niya, bago tinanggap ang documents at agad umupo sa kanyang desk. Schedule a meeting this afternoon with the team para pag-usapan ang progress ng project na to and make sure walang interruptions. Utos niya nang hindi man lang tumitingin sa assistant. Opo, ma'am. By the way, ang parents niyo po pala, they called this morning. They're asking about the dinner later with your husband. Saad ni Leia, na para bang natutuksong magtanong pero pigil na pigil. Saglit na napahinto si Maya. Ngunit agad din ibinalik ang tingin sa mga papel. Yes, I'm all aware of that. You don't have to worry about it, Leia. Malamig niyang sagot. Ngunit alam niya sa kanyang sarili na kahit papaano, nag-aalala siya sa magiging kalalabasan ng dinner na yon. Pilit niyang binabalik ang focus sa trabaho at iniisip ang mga dapat asikasuhin. Ngunit, paulit-ulit na pumapasok sa isip niya ang sinabi ni Tyler kanina. Lalo na ang hamon nitong gawing memorable ang dinner. Hindi niya mapigilang mag-isip kung ano ba ang iniisip ng lalaki. Napabuntong hininga siya.
Pilit pinipigilan ng pagkayamot sa sitwasyon na siya rin mismo ang may gawa. Mahirap, pero alam niyang kailangan niyang paghandaan ang darating na dinner. Simula noon, may kakaiba ng aura ang isang Tyler Reyes. Marahil kaya takot din dito ang kanyang ex-boyfriend na si Alexander. But she wants to dig deeper. Who are you really, Tyler? Mahinang bulong niya. Kasabay nito, ay pilit niyang pinipigilan ng bahagyang kaba at inis na nararamdaman sa bawat pagtitig ni Tyler na para bang may alam ito na hindi niya mabasa. Ipinilig niya ang kanyang ulo at muli siyang bumalik sa pagbabasa ng dokumento at pilit nililibang ang sarili. Nahulog na sa matinding focus ang babae habang pinag-aaralan ng bawat documents na nasa table niya. Ayaw niyang may makitang mali sa mga yon. Mahalaga para sa kanya ang project na to. Mamaya, si Mr. Reyes pa nasa lobby. Nagpapasama papunta sa opisina niyo. Sabi ni Leia na tila may pag-aalinlangan sa tono. Hindi alam ng babae pero bigla siyang nakaramdam ng kaba. Hindi niya inaasahan ng bigla ang pagbisita ni Tyler sa oras na to. Tell him, natigilan siya bago bahagyang nahagat ang ibabang labi. Sige na nga, papuntahin mo na lang siya dito. Nang umalis na si Leia, mabilis siyang tumayo at saglit inayos ang kanyang suot na blouse at buhok. Bago muling naupo at nagkunwaring abala pa rin sa mga papel na nasa kanyang mesa. Makalipas ang ilang minuto bumukas ang pinto. Pumasok si Tyler. Nakangiti ito ng bahagya habang ining-scan ang bawat sulok ng kanyang opisina. Napansin agad ni Maya ang confidence sa bawat hakbang nito na para bang sanay na sanay ito sa pagiging sentro ng atensyon kahit saan man ito naroroon. Tyler, bati niya habang pinipilit na gawing profesional ang kanyang tono. What brings you here? I thought we're only meeting tonight with my family. Ngumisi naman si Tyler bago naglakad papalapit sa lamesa niya. At wala man lang itong pasabi na umupo sa isa sa mga upuan sa harap ng desk niya. I thought I'd checked on my lovely wife. I have a meeting nearby, so I figure out to drop by. Why not, di ba? Natigilan naman siya na tila ba na off guard sa biglaang pagbisita nito. Well, as you can see, I'm busy preparing for the upcoming project with the Montemayor Group, so hindi ko talaga inaasahan na bibisita ka ng ganito kaaga. Tugon niya, sinusubukan niyang supilin ang kaba sa kanyang tono. Hindi naman ako magtatagal. Sabi ni Tyler, ngunit tila may kakaibang kislap sa mata nito na nagpaparamdam ng kung anong hindi niya na naman mabasa. I just want to see how you're doing. At kung paano ka nakikitungo sa mga empleyado mo. So now you're checking on my work performance? Just curious. After all, kailangan kong siguraduhin na kaya mong panghawakan ang bigat ng pangalan na Mrs. Reyes. You see that? What I'm trying to say? Trust me, Tyler. Hindi ko kailangan ng validation mo para patunayan kung gaano ako capable sa negosyo. Sumandal ang lalaki at tumingin sa kanya ng seryoso. That's good to know. Tonight, I want you to be yourself, Maya. Wala kang kailangan patunayan. Hindi sa pamilya mo at lalo na hindi sa akin. Natigilan ng bahagya si Maya. Ngunit bago pa siya makapagtanong, tumayo na si Tyler. Nilapag ang kamay sa mesa saglit at tumingin ng diretso sa kanya. I'll see you tonight. Anito, bago lumabas ng opisina, iniwang gulong-gulo ang isipan ni Maya. Tinitignan ng babae ang refleksyon sa malaking salamin. Nakasuot siya ng white dress na yumayakap sa hubog ng katawan niya. Sinamahan niya lang din yun ng kwintas na pearls na ibinagay sa kanyang pearl earrings. You look gorgeous. Mabilis na nilingon ni Maya ang pinagmula ng boses. Doon nakita niya si Tyler. Nakasandal ito sa gilid ng pinto habang malalim ang mata nito nakatitig sa kanya. And as usual, napakagwapo na naman ito. Napakurap-kurap siya bago iniwas ang tingin dito, bago tumikim. Thanks, ikaw mukha kang tao. Pwede na. Mahinang halakak ang naging tugon nito. Dahilan ng biglang pagtayo ng kanyang balahibo sa batok.
Napaiwas ng tingin si Maya habang sinisipat ang sariling itsura sa salamin. Sinusubukang itago ang kanyang konting kaba at bahagyang kilig na dulot ng presensya ni Tyler. Mabilis niyang sinuri kung maayos na ang kanyang buhok bago humarap muli sa lalaki. "Are you ready?" Tanong ni Tyler sa kanya habang nakangiti. "Hindi naman ako kailangan maghanda. So I'm always ready, just so you know." Sagot ni Maya habang hinahaplos ang laylayan ng kanyang dress. "Kaya ko naman ang ganito mga family dinner, no? You don't have to worry about me." Marahang lumapit si Tyler bago nito inabot ang kanyang braso bilang pag-aalok na samahan siya palabas. Tahimik na lang siyang tumango at humawak dito habang pilit pinakakalma ang sariling damdamin. Nang makarating sila sa dining area, kaagad silang sinalubong ng kanyang mga magulang na nakangiti. "Oh Maya, you look so beautiful, Iha, and Tyler, it's so good to see you." Bati ng kanyang ina habang masiglang kinakamayan si Tyler. Sumunod naman ang kanyang ama, pero may kakaibang seryosong tingin sa mga mata nito. "Iho, Tyler." Wika ng kanyang ama habang nakatingin ng matalim sa kanya. "Sana'y siniseryoso mo talaga ang pinasok mong kasal sa anak ko. Lalo pa ngayong may hinihintay kaming apo." Biglang namutla si Maya at natigilan sa sinabi ng ama. Mabilis naman siyang napatingin kay Tyler. Ngunit imbis na takot o kaba, kita niya ang bahagyang ngiti ng lalaki. "Of course, Mr. Dizon." Sagot ni Tyler na kalmadong tumango na parang may tinatago sa likod ng bawat salita. "Alam ko ang responsibilidad ko kay Maya at sa magiging pamilya namin." Halos malaglag ang panga ni Maya sa sinabi nito. Ngunit agad siyang nagpigil at ngumiti ng kunwari at nagpanggap na kalmado. "Yes, Dad, and we're taking things one step at a time." Sabay-sabay silang naupo sa lamesa. Ngunit hindi mawala ang malamlam na tingin ni Tyler sa kanya. Tuwing nagtatama ang mga mata nila, ramdam ni Maya ang kakaibang tensyon na nagpapakaba sa kanya. Hindi niya alam kung alin ang mas mabigat. Ang kasinungalingang sinabi niya tungkol sa pagbubuntis o ang mga magulang niya na umaasang totoo yon. "So Tyler, do you have any idea about the baby's gender? Ano ba, lalaki o babae?" Nagulat si Maya bago napakunot ang noo at halos mabilaukan sa kanyang kinakain. Nahaplos niya ang dibdib habang pasimpleng sinusulyapan si Tyler na bahagyang nakangiti. Bago pa makapagsalita, sumagot na ang kanyang asawa sa kalmadong paraan. Sir, masyado pa umaaga para malaman, but rest assured, we'll keep you updated." Nakangiti namang tumango ang ama ng babae. "Well, I'm just excited. Alam mo naman, matagal na rin akong umaasa na makakakita ng maliit na bata dito sa bahay. Magandang umuwi sa bahay na may batang tumatakbo sa paligid." Nahimasmasa naman si Maya at pinilit ang sariling umiti kahit nararamdaman niya na bahagya siyang nanginginig sa ilalim ng mesa. Hindi niya inaasahan na bibigyan ng ganoong atensyon ng kanyang ama ang sinabi niyang buntis siya. "Sir, Maya is working so hard. At her dedication in the company, hindi matatawaran. Kaya nga po, I'll be here to support her in every way I can, especially with the responsibilities ahead." Maya-maya pa naramdaman niya ang paghawak ni Tyler sa kanyang kamay na nakatago sa ilalim ng mesa dahil sa hindi pa ring mapigilang kaba. Hindi nakatakas sa pansin ni Maya ang mainit na sulyap sa kanya ni Tyler habang sinasabi ang mga salitang yon, na para bang sa parting yon, pinaparamdam nito sa kanya ang seguridad. Tinapik naman ng kanyang ama ang balikat ni Tyler. "Good. Mukhang nasa mabuting kamay ang anak ko. At masaya akong makita kayong magkasama. Lalo na't ngayong paparating ang inyong blessing, ang apo ko." Saglit na natigilan si Maya. Ngunit mabilis ang pagkawala ng isang maliit na ngiti. "Of course, Dad. You have nothing to worry about." Pagkarating nila sa bahay, agad bumagsak si Maya sa sofa
at nagpakawala ng malalim na hininga. Tila hindi pa rin siya makapaniwala sa nangyari. Great. Just great. Bulong niya sa sarili habang nakapikit at nakasandal doon. Paano ko sasabihin sa kanila na hindi naman talaga ako buntis? Naputol ang pag-iisip niya nang marinig ang malumanay na paglalakad ni Tyler papunta sa kanya. Huminto ito sa tabi niya at may makahulugang ngiting lumitaw sa labi nito. Well, kung talagang problemado ka sa pagsisinungaling, there's an easy solution. Napadilat si Maya at sinamaan ito ng tingin. Naghihintay sa kung ano man ang sasabihin ng lalaki. Let's make one. Saad nito, ngunit may pilyong ngiti sa labi. Halos mapataas ang kilay niya, ngunit hindi niya mapigilang mapangiti dahil sa biro nito. Ha? Tumigil ka nga dyan, Tyler. Hindi nakakatulong yung biro mo. Pero tila walang intensyon ng lalaking umatras, lalo na't bahagyang nakayuko ito palapit sa kanya. Ang mata nito, may ngiti at kakaibang ningning. Oh, but I'm not joking. Saad nito. Sapat para lalo mabuhay ang kaba sa dibdib ni Maya. Alam mo, hindi naman masamang gawin ang role ko ng buo. Bahagyang napaatras si Maya habang pinipilit na maging kalmado. You're taking this too far, Tyler. Natawa ang lalaki bago ito umupo sa tabi niya. It's your choice, Mrs. Reyes. If you want to do the lies, just let me know. Napairap si Maya ngunit hindi niya mapigilang mapangiti ng palihim. Tumayo siya mula sa sofa habang iniiwasan ang tingin nito. Naglakad siya ng dire-diretso patungo sa hagdan habang pilit itinatago ang bahagyang pamumulan ng kanyang pisngi. Good night, Tyler. You've had enough fun for today. Sabi niya. Ngunit, alam niyang unti-unting bumabakas ang ngiti sa labi niya. Good night, Maya. Sagot nito. Naroon pa rin ang pilyong tono. Halos 2 buwan na rin ang lumipas simula na magpakasal si Maya sa uncle ng kanyang ex-boyfriend. Sa loob ng 2 buwan na yon, doon na pagtanto ng babae na ibang-iba ang mga sinasabi ni Alexander. Nung sila pa nito, madalas itong mag-rant patungkol sa kasamaan kuno ng ugali ni Tyler, na kung paanong palagi ito may inuutos o kung gaano ito kaboses sa lahat ng kasambahay. Pero napatunayan ni Maya na hindi ganoon ang kanyang asawa. Ni isa walang kasambahay sa malaking mansyon ni Tyler. Si Tyler ang nagluluto at nag-aasikaso ng lahat. Hindi ito makalat sa kwarto. Hindi niya narinig na nagreklamo ito kahit 1 beses. I'll be out for an hour. I'll meet someone. It's about the company. Mula sa binabasang papeles, nalipat ang tingin ni Tyler sa kanya. Nginunguya naman niya ang niluto nitong steak habang hinihintay ang sagot nito. Don't have to say anything. You can go whenever you want and wherever you want. Just stay safe and text me. Pigil ang ngiti niya dahil sa huling sinabi nito. Kunwari na lang siyang tumango at umirap bago tinuon ang buong atensyon sa kinakain. These are the documents that you needed, Mrs. Reyes. Kinuha ni Maya ang folder na inaabot ng lalaki na kaupo sa kabilang lamesa. Are you sure that you don't want to tell this to Mr. Reyes? He can be a big help. Mas marami siyang koneksyon and he is one of the powerful people in the country. Hindi pinansin ni Maya ang sinabi ng lalaki. Ito kasi ang assistant ni Tyler sa kumpanya. Ito ang ginamit niya para imbestigahan sa Alexander, pati na rin ang ina nito. Mas mabilis kasi itong makakalapit dahil hindi naman ito kahinahinala. John, hindi pa ba sapat na pinakasalan ako ni Tyler? And besides, being with me is tough one already. Ako naman pati ang nakaisip ito noong una pa lang. Habang tinitignan ni Maya ang mga litrato at mga papeles na nasa harap niya, halos manlaki ang mga mata niya. Duda na rin talaga ako sa pamangkin ni Sir Tyler noon pa man. I couldn't say anything since I'm just his assistant and Alexander is his nephew. Nang mamatay ang kapatid ni Sir,
Doon lumala ang kutob ko. Hindi rin normal ang galit na ipinakita ng ina nito. Wala kasi sa will ng kapatid ni Sir na ipapamana kay Sir Alexander ang kumpanya at ang ilan pang kayamanan. Pero nang minsang maaksidente si Sir Tyler, inilagay niya sa last will and testament niya ang pamangkin niya at ito ang magmamana ng lahat. Tahimik lang si Mayang nakikinig. Ipinapasok sa isipan niya ang lahat ng nalaman. Obviously, they want to take it all. Especially when Sir Alexander met you. Your father is the second richest. Kung mawawala nga naman kayong pareho ni Sir Tyler, mas magiging mayaman sila. Napakasakim naman nila. Kaya pala nung una pa lang, ramdam ko na ang pamimilit ng ina ni Alexander na maging kami. Pero hindi ko inakalang ganito kalala ang intensyon nila. Tumango naman si John, na mukhang alam talaga nito ang lihim ng mag-ina. Ngunit halata sa mukha nito ang pag-aalala para sa kanya. Ma'am, sa bawat galaw nyo, nilalagay nyo sa kapamakan ng sarili nyo. Kung malaman nila na alam nyo ang ganitong klaseng impormasyon, baka hindi lang kumpanya ang habulin nila kundi pati buhay mo. Napapikit ng mariin si Maya at pinipigilan ng sariling magpadala sa takot. Alam niyang delikado ang sitwasyong kinahaharap niya, ngunit hindi niya kayang umatras. That's exactly why I can't let Tyler know about this. Kapag nalaman niyang ginagamit ko ang assistant niya para sa personal kong kagustuhan, baka lalo lang kami magkaalitan. Napabuntong hininga ang lalaki at tila gusto pang tumutol. Ngunit nagpa siya na lamang na sundin ang nais ni Maya. Naintindihan ko, ma'am. But if you need more information, I'll make sure to provide discreetly. Salamat, John. Nang makaalis ang lalaki, nanatili muna doon si Maya. Malalim ang iniisip niya at para bang masyadong napupuno ang kanyang isipan. Ilang minuto pa, napagpasyahan niyang tumayo nang sa ganon makabalik siya ng mansyon. Ngunit na nasa parking space na siya, narinig niya ang isang pamilyar na boses. Maya! Doon, natagpuan niya si Alexander. Magulo ang buhok nito. May malalim na eye bags at nangingitim pa. Naramdaman niya ang pagsikdo ng kanyang puso, hindi dahil sa awa, kundi dahil sa pagkamuhi. Ba't ka nandito? Malamig niyang tanong. Imbis na sumagot, agad itong tumawa ng sarkastiko, sa katuluyang lumapit sa kanya. I missed you, honey. Come back to me. What did I do wrong? I love you. And you chose to hurt me? Gusto niyang tumawa ng malakas. Ubod ng lakas na punong-puno ng panunuya at panghuhusga. Pero pinilit niyang pigilan ang sarili. I am married now, Alexander. Can you please leave me alone? Bago pa man makasagot ang babae, mabilis siyang hinila ni Alexander para mayakap. Pinilit niyang kumawala, ngunit masyado itong malakas. Alam ko namang ginagamit mo lang si Uncle. I know you, Maya Dizon. Kilalang kilala ko ang bawat bagay na tumatakbo sa utak mo. Do you want me to get jealous, ha? Well, damn yes! Nagsiselos ako, kaya bumalik ka na sa akin. File an annulment, come back to me. I'm willing to wait for the long run of annulment process. Sa hindi kalayuan, napahinto si Tyler. Galing siya sa kabilang building at balak na sanang puntahan ng asawa sa opisina nito. Ngunit, hindi niya inaasahan ang nakikita niya. Si Maya, na nakayakap sa pamangkin niya, ang ex nito. Leave my uncle alone and come back to me. I know that you want it. Ang ngiti sa labi ni Tyler, unti-unting naglaho. At ang mukha nito, bumakas ang malamig na ekspresyon. Nababaliw ka na, Alexander. I am married to your uncle, whether you like it or not. I will not file any of that bullshit. If you can't respect me as your auntie, then respect me as your ex-girlfriend, or at least kay tao man lang. Galit na galit siya, at walang sabing sinampal ito ng ubod ng lakas. Halos magdilim ang paningin ni Alex na narinig niya, at sa halip na umurong, lalo pa itong lumapit kay Maya. Ang mga mata nito puno ng galit at pagkasuklam.
So it's true that ginagamit mo lang si Uncle, ha? You're nothing but a manipulative liar, Maya. Akala mo ba? Matitiis mo ako na ganito? Ngumisi si Maya. Isang nakakapangilabot at malamig na ngisi. You know what, Alexander? You're pathetic. Hindi mo matanggap na may ibang taong kaya akong mahalin at ingatan. You don't own me and you never will. Fine. But don't think this is over, Maya. Darating ang araw pagsisisihan mo ang lahat ng ito. Saka ito tumalikod at galit na humakbang palayo. Naiwan si Maya na bahagyang nanginginig ang kamay. Makalipas ang ilang sandali at nang makasiguradong nakaalis na si Alexander, napakagat siya ng labi. Pilit pinakakalma ang sarili. Ngunit nagulat siya nang mapansin ang isang pamilyar na bagay sa gilid ng pasilyo. Isang maliit na buke ng bulaklak na tila nalukot sa pagkakayupi. Napatigil siya. Iniisip kung kanino yon. Agad na bumalik sa isip niya ang imahe ni Tyler at ang puso niya tila biglang kinurot. Hindi. Bulong niya sa sarili. Pilit pinapakalmang nag-aalalang isipan. Kailangan niya makita si Tyler. Kailangan niya ipaliwanag ang lahat bago pa nito isipin ang mga bagay na hindi totoo. Nang nasa harap na ng mansyon si Maya, nagpakawala muna siya ng malalim na buntong hininga. Pagpasok niya sa loob, sumalubong sa kanya ang amoy ng alak na kumakalat sa buong mansyon. Napansin niyang madilim na ang paligid at ang ilaw halos nakabukas lamang sa mga sulok. Napakunot ang kanyang noo. Balak na sana umakyat patungo sa kanilang kwarto. Nang mapansin niya ang lalaki nakaupo sa isang sulok habang hawak-hawak ang isang baso ng alak. Tyler, tawag niya. Nag-aalala sa itsura ng lalaki. Nakaupo ito sa sofa na tila malalim ang iniisip habang nakatingin sa mga nakalatag na larawan sa lamesa. Nang tumingin ito sa kanya, nakita ni Maya ang kakaiba sa mga mata nito. Puno ng lungkot at galit. Ah, nandito ka na. Saad nito. I thought you were with your ex, having a nice chat. Stop it, Tyler. I just had to deal with him. Nandito na ako. Yeah, well, it seems like you're always where I don't want you to be. But it's okay. Let's just pretend that everything's fine. Hinawakan ni Maya ang braso nito, ngunit tumayo ito mula sa sofa at naglalakad palayo. Don't walk away from me, Tyler. I'm not like them. I'm not here to hurt you. Then why did you choose to be with them? Bakit di mo na lang siya iwan? Do you really think that I can just stand by and watch you throw your life away for someone like him? Hindi ko naman siya mahal eh. I'm here because I chose to be here, Tyler. I'm your wife now. Sabay silang napahinto. Ang hangin sa silid, tila napakabigat. Punong-puno ng emosyon. Nagkatitigan sila at sa mga mata ni Tyler, nakikita ni Maya ang lahat ng pinagdadaanan nito. Ang sakit, ang galit, at ang hindi mapigil na pagkabigo. You're my wife because you just want to use me. No, Tyler, I'm your wife because I want to protect you. Natigilan ng lalaki. Ang pagkalasing nito, tila umaalis ng kusa sa katawan nito. Bigla na lamang naglaho ang mga distansya sa pagitan nila. At sa mga sandaling yon, parang wala nang ibang mahalaga sa paligid. Naramdaman na lang ni Maya ang kamay ni Tyler na nakahawak sa kanyang balikat. Ang init ng katawan nito nakadampi sa kanya. Maya, I can't lose you. Gulong-gulo na si Maya sa dami ng bagay na tumatakbo sa isip niya. Ngunit, sa halip na umalis sa harapan ni Tyler, hinayaan niyang lumapit ang lalaki sa kanya. Habang ang labi nito, patuloy ang paglapit palapit sa kanyang muka. Tyler. Ngunit hindi siya nakapagpigil. Sa mga oras na yon, tila lahat ng sakit, gulo ng isip, lahat-lahat ng problema niya nawala. At nagpadala siya sa damdamin na nararamdaman niya. At sa isang iglap, naglapat ang kanilang labi sa unang pagkakataon. Iminulat pa ng dahan-dahan ni Maya ang mata nang maramdaman niya ang sinag ng araw
na tumatama sa balat ng kanyang muka. Balak niya sanang gumalaw nang maramdaman niya ang mabigat na bagay na nakadagan sa kanyang tiyan. Inaantok pang nilingon niya kung ano yon. Ngunit agad nanlaki ang kanyang mga mata nang mapagtanto na kamay ni Tyler ang nakalagay sa ibabaw ng tiyan niya. Doon niya lang naalala ang nangyari. Pasimple niyang kinapa ang katawan at nasisigurado niya na wala silang suot na damit. OMG, what I was thinking? But it's not wrong, right? He's my husband. Oh, but we both know that it was forced by me. Baka isipin niya, pinagsamantalahan ko siya. Lasing siya at ako hindi. Nagpapanik na siya. Ano ang sasabihin niya sa lalaki? Oh, please, Lord. Please, please. I have to think something. It's too early. You should sleep more. Halos mawalan siya ng dugo nang marinig ang husking boses nito. Halatang halata na inaantok pa ito. Mas lalo pa nitong hinigpitan ang pagkakayakap sa kanya. Kaya naman mas lalong nagdikit ang mga balat nila. Ang katawan nilang walang saplot sa ilalim ng kumot. Pakiramdam ni Maya, pulang-pula ang mukha niya. Kaya naman napapikit siya at pilit pinakakalma ang puso niya ngayon na parang nakikipagkarerahan sa kabayo ang pagtibok. Just relax and sleep again, Mrs. Reyes. Pinilit niyang pigilan ang sariling mapangiti. Dahil nawiwili na ang kanyang tenga na marinig sa lalaki ang salitang Mrs. Baka masanay siya. Okay. Yun na lang ang tanging naisagot niya dahil gustong-gusto niya rin naman yun. Naalimpungatan si Maya nang marinig niya ang pagpatak ng tubig mula sa shower. Nang tignan niya kung saan yun nagmumula, dun pala sa banyo na bukas ang pinto. Dahan-dahan siyang naupo sa kama habang tinatapis niya sa katawan ng kumot. Oh my gosh! Mabilis niyang napansin ang dugo sa puting-puti na bedsheet ni Tyler. Kaya naman mabilis siyang umalis sa kama at balak sanang alisin yon. What are you doing? Mula sa banyo lumabas si Tyler. Tumutulo pa ang tubig mula sa katawan nito. Kitang-kita ni Maya ang namumutok na six-pack abs ng lalaki at ang tanging may tapis lang ay ang ibabang bahagi ng katawan nito. Alisin ko lang, mukha na dumihan eh. Kuryoso namang tinignan nito ang tinatago. At dahil nakita na nito kung ano yon, umakyat ang hiya sa kanyang sistema. Why are you hiding it? Are you shy? Dahan-dahang tumingin si Tyler sa kanya. Napahigpit tuloy ang pagkakahawak niya sa kumot na nakatapis lang sa kanyang katawan. Hindi Bakit ako mahihiya? Maya-maya, bigla siyang hinapit ni Tyler. Hawak nito ang bewang niya, kaya napadikit siya sa basang-basang katawan nito. That's right, Mrs. Don't be shy. You're a virgin, and I'll make sure to take responsibility for that. Nangilabot siya sa sinabi nito, pero hindi yun dahil sa takot, kundi dahil sa kabang nararamdaman niya, marahil kilig, o kung ano pa mang nag-uumapaw na kasiyahan sa puso niya. Next month, Sir Tyler will announce his new will. Hindi ko pa rin alam kung binago niya ba yun o yun pa rin. You have to tell him, Mrs. Reyes, or else all the investigation will be worthless. Lahat ng ebidensya mo laban sa kanila mababaliwala kung si Alexander pa rin ang magiging eredero ng pamilya Reyes. Hindi agad nakasagot si Maya. Hindi niya alam, pero sa mga lumipas na linggo, para bang lagi siyang lutang at sumasakit ang ulo niya. Hindi tuloy siya makapag-focus sa lahat ng sinasabi ni John. May matitibay naman tayo ebidensya, right? But I can't just shove it into his face and tell him that, hey, pwede bang alisin mo na yung nephew mo sa last will and testament mo, but first, he wants to take your money. Rude naman yon, John. Ayokong gawin yon. Dapat kusang loob niyang gagawin. At sa mga oras na yon, parang umiikot na talaga ang paningin niya. Mrs. Reyes, okay lang po ba kayo? Namumutla kayo? Umiling lang si Maya bago tinignan ng bagong ebidensya ang nakalap ni John. I'm fine. We just have to think
kung ano magandang gawin para hindi malipat ang lahat sa pangalan ni Alex. I think may paraan pa rin. Since you are his legal wife, and if you will get... Bago pa man matapos ang balak sabihin ni John, mabilis na tumayo si Maya at tumakbo patungo sa comfort room ng sarili niyang opisina. Bago sumuka doon, pregnant. Pagpapatuloy ni John. John, what are you doing here? Gulat na gulat naman ang lalaki nang marinig ang boses ng boss niya. Nakakapanindig balahibo ang aura nito. Ngunit, nang mapansin nito si Maya na nasa comfort room, mabilis itong lumapit sa babae at masuyong hinagod ang likod nito. What's happening? Are you okay? Habang abala si Tyler sa asawa, mabilis na lumapit si John sa desk ni Maya at nilikom agad ang mga papeles at mabilis yung tinago sa drawer ng babae. John, ano nangyayari sa kanya? Mabilis namang lumapit si John sa dalawa bago umiling. Hindi ko po alam, sir. Nag-uusap na naman kami tas bigla siyang tumakbo at nagsimula magsuka. Hindi pa man nila alam kung ano nangyayari. Bigla na lamang nawala ng malay si Maya. Agad naman itong nasalo ni Tyler. Bago nagmamadaling lumabas ng opisina. Prepare my car, John. Right away, sir. Sagot ni John at nagmadaling lumabas din ng opisina. Sa loob ng isang private room ng ospital, nakahiga si Maya. Habang si Tyler nakatayo sa tabi niya, bakas sa mukha nito ang labis na pag-aalala. Habang si John, nasa isang sulok at inaayos ang dokumento. Mr. Reyes and Mrs. Reyes, I have the results of your test. And congratulations, you're 2 weeks pregnant. What? Gulat na saad ni Maya at di makapaniwala sa narinig. Buntis ako? Are you sure? I'm pregnant? Tumingin si Tyler sa doktor. Gulat ito. Ngunit gumuhit ang ngiti sa labi. Are you really sure about this, Doc? Yes, sir. Ibig sabihin, you were going to be parents na. I can arrange for prenatal care if you'd like. Mabilis namang napansin ni Maya ang saya sa mukha ng lalaki. Tyler, are you? Of course. Wow. This is amazing. Bakas ang kasiyahan sa boses ni Tyler. And we're having a baby. For real. Makalipas ang ilang oras, umalis muna saglit si Tyler at ito muna ang nag-asikaso sa lahat ng dapat bilhin, gamot, vitamins, and whatever it is na kailangan ni Maya. It's a great chance, Mrs. Reyes. May magiging laban ka na kay Alexander. Napangisi naman si Maya bago marahang hinaplos ang kanyang tiyan. Yeah, then we'll finish this. Ayoko madamay ang baby namin sa kasakiman nila mag-ina. And if I have to confess to Tyler about everything I know, I'll do that just to protect the baby and the father of my child. Ngumiti naman si John bago tumangutango. I told you, Mrs. Reyes, you will need your husband's connection and power. Because after all, he is Tyler Reyes. Grande ang disenyo para sa party na ito. Talaga namang pinaghandaan ang lahat ng event. Dahil na rin sinabi sa invitation na may mahalagang anunsyo si Tyler Reyes. This is the time, Alexander. Finally, you will inherit everything. Ngumisi lang naman ng lalaki bago ito uminom sa baso ng alak. Yes, Mom. Dahil sa pagkakataong ito, alam ko na ang tinatagong lihim ni Maya. Pinikot niya lang si Uncle. Akala ko, wala siyang pakialam sa pera. Pero naghahangad pa rin pala siya ng mas malaki. Dumiin ang pagkakahawak nito sa baso. Kaya naman natawa ang ina nito bago nilapitan ng anak. Chill, iho. This day you can push her into a mud and where she belongs. And we will take every penny she has. Nagtawanan pa ang dalawa sa madilim na silid na yon. Ang hindi nila alam, may isang lalaki nagmamasid sa kanila habang kinukunan sila ng video. Thank you for coming. Nakangiting bati ni Maya sa mga malalaking taong umatan sa party ng kanyang asawa.
"Oh, Mrs. Reyes, you look fantastic." Dahil siguro sa pregnancy hormone. "Ganyan ka ka-fresh?" Namula naman si Maya sa papuri nito at nahihiyang nagpasalamat. Nakasuot si Maya ng isang elegante na kulay soft pink, one-shoulder gown na may silver na bulaklak sa parting balikat. Fitted silhouette ito na talaga namang nagko-complement sa kanyang hubog ng katawan. Habang ang kanyang buhok, naka-style at napaka-classy. Para ma-highlight ito ang kagandahan ng kanyang suot na gown at jewelries. "Mrs., come here." Ani Tyler na may hawak na wine glass. Lumapit sa kanya bago siya masuyong hinagkan sa noo. "Come here? Tapos ikaw ang lumapit?" Natatawang aniya. Napailing na lang tuloy si Tyler. Bago nito inalalayan si Maya para makalapit sa mga kamag-anak nito na bagong dating lang. "Iha! I'm glad to see you. Look at you. You look stunning. Hindi pa halata ang baby bump mo, ah?" Napangiti si Tyler. Bago marahang hinaplos ang siya ni Maya. "Just wait, Grandma. Mukhang nahihiya pa ang baby namin magpakita." Habang masayang nagkukwentuhan at nagtatawanan, biglang dumating si Alexander at ang ina nito. "Gloria, bakit late na kayo nitong anak mo? Ang akala ko ba na una kayo rito sa venue?" Masungit na anang pinakamatandang Reyes. "Mama, may mga nakasalubong lang kami kakilala. We just talked for a while." Hindi naman na sumagot ang matanda at masungit lang na tumango. "Maya!" Bumaling ang ina ni Alexander sa kanya. "Look at you! You're so pretty. Pero bakit tila hindi lumalaki ang tiyan mo? Are you really pregnant?" Natahimik ang lahat na marinig yon. Ngunit imbis na kabahan, nangunot lang ang noo ni Maya. "Gloria, watch your tone toward my wife. Don't stress her out." Agad lumapit si Tyler sa kanya bago hawakan ang bewang niya. Habang si Alexander naman, kunwaring may maamong itsura na inaawat ang ina nito. "Chill, Tyler. I'm just asking. Wala namang masama doon, di ba? Unless she's lying about it." Hindi alam ng babae kung ano ba talagang gusto nitong sabihin. Pero may duda na siya kung anong gusto nitong palabasin. "Sir Tyler, the stage is ready now." Nagbabantang tinignan ni Tyler si Gloria. Bago nito inilapit ang asawa sa iba pa nitong kamag-anak bago umakyat ng stage. "I'm glad that you give time to attend to this grand party. As we all know, we are no longer young, especially me. In more years, I'll be 40, then 50, and so on. Pero kagaya na nakasanayan ng aming pamilya, every 5 years, we are changing our wills." Mahinang nagtawanan ng mga taong nandun. Marahil, naaalala ng mga ito ang mga unang henerasyon ng Reyes. "My older brother left his inheritance to me," which nakakapagtaka because when he died, he's already married and he has a son, my nephew Alexander. Ngumiti naman ang lalaki bago kumaway, kaya pumalakpak ang iba. Dahil doon napaismid si Maya. "I promised my brother that I will take good care of his son, and I can say that I did my best to give him a lavish life. And now, this will be the chance to read my will." Bago pa ito muling magsalita, tumigil ito at naglakad pababa. Bago marahang nilahad ang kamay sa harap ni Maya. Gulat na gulat si Maya dahil doon. Ngunit, inabot niya naman ang kamay nito. Inalalayan siya ni Tyler hanggang sa makabalik sila ng stage. "As you all know, I'm already married, and we are expecting our first baby. All my assets, money, and inheritance, and shares from different company will be transferred to my child." "No!" Malakas na sigaw ni Alexander, at walang ano-ano mabilis na umakyat ng stage. "You can't do that, Uncle!" Malamig na tinignan ni Tyler ang pamangkin. "And why not? I have my own family now. I will prioritize them over anything." "She's a liar, Uncle. Yes, tama kayo nang narinig. Ang babaeng nasa harapan niyo isang sinungaling. She's a manipulative liar. Pinikot niya ang uncle ko. She wasn't even pregnant, and I have proof of that." Sa halip na matakot,
Ngumisilang si Maya na para bang aliw na aliw sa pinapakitang drama ni Alexander. Kasabay nito ay ang pag-flash sa malaking screen ang sinasabing ebidensya ni Alexander, isang medical record na nagpapakitang not pregnant. Nagsimulang magbulungan ang bisita sa loob ng malaking venue. Tumindi ang atensyon ng lahat. At lahat ng mata nakatutok kay Maya. Hinihintay kung paano siya tutugon. Ano? Ba't di ka makapagsalita? Tama ako, di ba? You used my uncle to hurt me. Ang akala ko, wala kang pakialam sa pera. But you are too ambitious. You wanted to marry my uncle? Just so you can take his money? Mahinang natawa si Maya. Bago na pailing-iling. Can you hear yourself, Alex? Why would I need your uncle's money? If in the first place, kaya ko yung higitan. Tyler knows that I am pregnant because we really shared a hot night together. And don't drop a stupid proof. Dahil baka kapag ako ang naglapag na ebidensya laban sa'yo, magtago ka sa palda ng nanay mo. Nang marinig yon, galit na galit si Gloria, ang ina ni Alexander. Umakyat din ito sa stage. Nakataas ang kamay na balak sampalin si Maya. Ngunit mabilis siyang hinarang ni Tyler. Mahigpit ang hawak sa braso nito. Don't you dare lay a finger on my wife. I'm warning you. Matigas na sabi ni Tyler. Halos sumabog sa galit si Gloria. Who are you? Ha? To warn me about evidence. Wala kang alam, Maya. Uto-uto ka lang na babae. Ngunit, bago pa siya makapagsalita, tumitig si Maya sa kanya ng diretsyo at may mapanganib ng ngiti sa labi nito. I know that you purposely killed your husband. Am I right, Gloria? Pinatay mo si Tio Reyes. Dahil, buong akala mo, si Alexander ang nasa last will and testament niya. Pero nang malaman mo kay Tyler ipinamana lahat, nagsisi ka dahil hindi mo muna inalam, di ba? Nanlaki ang mga mata ng mga bisita at mas tumindi ang bulong-bulungan. Napaatras si Gloria at tumingin kay Maya. Ngumisi si Maya at sa tono ng kanyang boses, alam mong sigurado siya sa kanyang sinasabi. But why would Tio Reyes put everything into his brother's name when he is married and has a son? It's because hindi naman talaga niya anak si Alexander. He is not a legitimate Reyes. Bago mamatay si Tio, nalaman niya ang buong katotohanan na hindi niya anak si Alexander. Walang masabi si Gloria. Ngunit, nagsimula siyang manginig. At si Alexander naman, tila nawala ang tapang. Lalo na, nang mag-flash sa malaking screen ng lahat ng ebidensyang nakalap ni Maya. Maging ang videong kinuhanan ni John. At sa hindi kalayuan, masiglang nag-thumbs up si John at proud na proud sa pagpapakita ng lahat ng ebidensyang matagal nilang pinaghirapan. Sa malaking screen, sunod-sunod na nag-flash ang mga recordings ng dokumento at iba pang pruweba sa kasakiman ni na Alexander at Gloria. Napako sa kinatatayuan si Alex habang naririnig ang bulong-bulungan ng mga bisita. Sinusubukan niyang mapanatili ang kanyang kumpiyansa, ngunit ramdam niya ang bawat tingin ng panghuhusga at pagkadismaya. Then, when Alexander knew about my father's wealth, hindi ba atat na atat si Alexander na ikasal kami? Pero nagkamali kayo ng babaeng gagamitin. Narinig ko ang plano nyo. Kung paano nyo ginustong mamatay ang dad ko. Kung paano nyo gustong ipakasal kami para makuha ang mana na kukunin ko. At pagkatapos isunod ako, lalo na kagustuhan nyo mawala rin si Tyler. Kaya naman, nayayain ko si Tyler na magpakasal. Nag-isip na naman kayo ng paraan para makuha ang mana. Hindi na makatingin ng diretso si Gloria. Nanginginig na siya, habang mahigpit ang hawak sa braso ng anak na si Alexander. Sa gitna ng bulong-bulungan, nagsalita si Tyler. Mahina, ngunit puno ng bigat ang kanyang salita. This was all about greed for you, wasn't it? You used Maya and tried to manipulate me into your twisted game. But your plans end here. Malamig ang kanyang titig, at sa kauna-unahang pagkakataon, ramdam ang kanyang galit. Sa puntong yon, biglang lumapit si John.
Lahat ng ebidensya, ipinadala na sa otoridad. At asahan niyo ang kasong ito magsisimula sa lalo madaling panahon. Dinig na dinig sa paligid ang pagbuntong hininga ng mga bisita. Ang iba tahimik na pumapalakpak. Galit namang tinignan ni Alexander si Maya. At bago pa man mapigilan ng security guards, maging ni Tyler, mabilis nitong naitulak ang babae. Napuno ng singhap ang buong venue. Lalo na nang bahagyang dumaing si Maya at makita ang unti-unting pagbakas ng dugo sa kanyang pink gown. No! My baby! Mas napuno ng pagkabigla at takot ang bisita sa venue. Agad na yumuko si Tyler sa tabi ni Maya. Ngayon nakakapit sa kanyang tiyan, nanginginig at nakakunot ang noo sa sakit. Maya, hold on please! Somebody call an ambulance! Napalitan na matinding bulong-bulungan ng tahimik na palakpakan kanina. Tyler, her baby. Pakiusap, iligtas mo siya. Shh! We'll get you to the hospital, okay? Sa gilid naman, pilit na nagpupumiglas si Alexander sa mga security guards. Hindi ako makukulong dito. Wala akong kasalanan. Ngunit, hindi na siya pinansin ni Tyler. Binalingan niya si Alexander ng malamig na tingin, puno ng galit at pagkasuklam. You've done enough. Alexander, you've damaged enough my family. This is the last time you'll ever hurt me or my family, including my wife and my child. Dahan-dahan nilang isinakay si Maya sa stretcher patungo sa ospital. Habang inilalabas ng paramedic si Maya, napatigil ang lahat sa venue. Takot sa posibleng mangyari sa babae. Sir, kailangan niyo pa maghintay dito. Huwag ko kayo mag-alala, nasa mabuting kamay po si Mrs. Reyes. Walang nagawa si Tyler kundi maghintay sa labas ng silid kung saan ipinasok si Maya. Ilang sandali pa dumating si John at ang mukha nito puno ng pag-aalala. Sir Tyler, kamusta po si Mamaya? Ano na po sabi ng doktor? Wala pa. Nasa loob pa rin siya. Kung ano man ang mangyari kay Maya o sa anak namin, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Huwag ko kayo mag-alala, sir. Magiging maayos din ho ang lahat. Ilang oras nang lumipas, bumukas ang pinto. Lumabas ang isang doktor na may seryosong ekspresyon. Doc, how's my wife? Kamusta ang anak namin? It's a good news, Mr. Reyes. Stable ang kalagayan ni Mrs. Reyes. Ligtas ang baby niyo. But, we'll need to monitor her 24/7 para masiguradong walang komplikasyon. Nakahinga naman ng maluwag si Tyler dahil doon. Ilang sandali lang, pinayagan na rin siyang pumasok sa recovery room, kung saan payapang natutulog si Maya. Ang mukha nito bahagyang maputla. Ngunit marahang iminulat ni Maya ang kanyang mata. At nang makita si Tyler sa tabi niya, banayad ng ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Tyler, our baby, ligtas ba siya? Bumaling sa kanya si Tyler. Ngumiti ito at yumuko para halikan ang kanyang noo. Yes, you're both good. You're both safe. Hindi mo alam kung gaano ako nagpapasalamat ngayon. Muli itong ngumiti at masuyong hinaplos ang pisngi ng asawa. Thank you, Maya, for everything. For being so strong. For giving me a family. Noon, ayaw na ayaw ni Tyler Reyes kay Maya Dizon. Bukod sa hindi ito palaimik, halos kasing ugali niya ito. Hindi nagugustuhan ni Tyler ang pagpunta-punta nito sa kanilang mansyon, lalo na ayaw niyang naririnig ang tawa nito kasama ang kanyang pamangkin na si Alexander. Ipinanganak ka ba talagang ubod ng sungit? Ito ang unang pag-uusap nila ng babae. Nasa balkonahe siya habang umiinom ng kape at iniisip ang bagong strategy para sa kanyang negosyo. What are you doing here, kid? Go back to your boyfriend. Hindi niya ba nasabi sa'yo na ayokong pumupunta ka sa sarili kong balcony? Malamig na aniya rito. Pero imbes na makinig, ngumisilang ito at umupo sa silver chair na naroon. Boring sa area ni Alexander. Sometimes, I want to talk about serious things. Pero masyadong childish at spoiled siya sa mommy niya. Ngumuso ito
habang nakatanaw sa malayo. He's my nephew, you know. Ba't ka saka nag-open up? Wala naman. What if hawaan mo na lang siya ng konting kaseryosohan? You know, our company needs someone who is matured enough to handle business. By the way, thanks sa coffee, ikaw ba nagtimpla? Ang sarap! Magmula ng araw na yon, nasiguro ni Tyler na may kakaiba siyang nararamdaman para sa nobya ng kanyang pamangkin, pero hindi yun tama. Kaya naman, ginawa niya lahat para magmukha siyang masungit para iwasan ito. Si Tyler ang gusto kong pakasalan. At aminin niya sa sarili o hindi, nang marinig niya mga salitang yun galing kay Maya, nakaramdam ng pagkatuwa ang kanyang puso. Lalo na, nang marinig niya ang determinasyon sa boses ni Maya, na para bang gusto talaga siya nitong pakasalan. But are you aware, sir, na ginagamit niya lang kayo? Napatingin sa malayo si Tyler sa tanong ni John. I don't care, John. I am willing to be used by her. Kahit gamitin niya ako kung kailan niya gusto, I'll be willing to. Ang buong akala ni Maya, siya lang ang nag-iimbestiga. Ngunit lahat ng nalalaman ni John, sinasabi rin ito sa boss nito. Hindi rin siya naniniwala na aksidente ang pagkamatay ng nakatatandang kapatid niya. Kaya naman, mas nahulog lang siya lalo kay Maya sa kagustuhang maprotektahan siya nito. Ibig sabihin nun, may nararamdaman na si Maya para sa kanya. Napako ang tingin ni Tyler kay Maya, nakasuot na isang napakagandang white dress na bumagay sa kagandahan nito. Hindi siya makapaniwala na ang babaeng minahal niya magiging kanya sa harap ng Diyos sa mata ng kanilang mga pamilya. Nang sa wakas magtagpo ang kanilang mga kamay, tumingin si Tyler sa babae at pabulong na sinabi, You know, the first time we met, akala ko kaya kitang matiis. Pero ngayon di ko na kaya mawala ka. Well, to be fair, I thought you were the grumpiest man on earth. Turns out, may puso ka pala, Mr. Reyes. Maya, nung una kitang nakilala, hindi ko alam na ikaw ang babaeng magbabago ng buhay ko. Ikaw lang ang nakakuha ng atensyon ko. And no matter how hard I tried, hindi kita maitaboy. Ngayon alam ko may dahilan ng lahat. Mahal kita. At pangako ko na gagawin ko lahat para sa'yo and to our family. Pinahid ni Maya ang luha na nasa kanyang pisngi. Tyler naman eh. You're the man I never expected to love but couldn't resist even. Sa bawat araw na kasama kita, natutunan kong mahalin ka sa paraang hindi ko inaasahan. And I'm ready to face every challenge with you by my side. I love you so much. Nakangiti si Maya habang pinagmamasdan si Tyler na nahulog sa damuhan matapos habulin ng anak. Hindi siya makapaniwalang ang dating tahimik at ubod ng sungit na si Tyler, ngayon nakikipagtawanan kasama ang anak nila. You're still as grumpy as ever, buti na lang hindi manas sa iyong anak mo. Pabirong sabi ni Maya habang inaabot sa asawa ang tasa ng kape. Mahina itong humalakak bago sumimsim doon. Well, at least, I didn't inherit that laugh you used to annoy me with. Guess what? I don't even mind anymore. That laugh made you fall for me, diba? Tumawa si Tyler, pagkatapos tumingin kay Lucas, na abalang pinagkakaabalahan ng isang bulaklak. You were right, Maya. Saad niya, habang hinahawakan ng kamay ng babae. Maya-maya pa, pumunta si Lucas sa kanila at sumampa sa kandungan ni Tyler. Tinatanong kung anong ibig sabihin ng isang maliit na paru-parong nakita nito. Muling nagkatitigan ng mag-asawa at naramdaman nila ang kapayapaan at pagmamahal na nabuo sa pagitan nila. You think Lucas would like running business with us one day? Tanong ni Maya habang kalong ang kanilang anak. Mahinang tumawa si Tyler bago masuyong hinawakan ang likod ng anak. If he's anything like you, he'll find a way to make things interesting. Or maybe, he'll inherit your attitude. He'll end up serious but with a heart that knows when to be open. Tumango si Tyler at bahagyang hinalikan sa pisngi si Maya.
bago siya binigyan ng matamis na halik sa labi. With you by my side, I know he'll learn to find balance. Bulong nito. At marahil, ito ang pinakamagandang desisyong nagawa ni Maya sa buong buhay niya. Ang mas piliin ng pakasalan, ang masungit at ang gwapong si Tyler Reyes. The End.